June 20, 2012, nagkagit-gitan ang isang tricycle at van sa kanto ng KH Street at Camias Road sa Quezon City. Si Marlon Cabunyag ang driver ng tricycle, habang si Justiniano de la Cruz ang driver ng van. Tungkol po sa traffic po, pinapabante niya pa ako. Nasa stop po. Binubusinahan po niya po ako. Sobrang na po yung tenga ko sa gawa niyang busina po niya. Nasigawan daw niya ang driver ng van. Nabingi po yung tenga ko. Sinagot ko po siya, sabi ko, "Sir, alam niyo pong stop eh. Ang gagawin ko, stop po yan." Sinagot-sagot ko siya. Kaya pilit naanuan pa rin ako, binubusinahan. Nang makatawid siya ng Camias Road, sinundan siya ni De La Cruz. Bumaba ang dalawang driver sa isang waiting shed at dito nagkainitan. Alam ko, babanatan lang ako. Pasabo ko yung yung hinarap ko, biglang bumunot na ng sa clutch bag niya. Sabi ko, "Sir, bawal po yan." But kailangan po, sir, na bawal po yan, sabi ko sa kanya. Dahil lang sa traffic lang po, nangatwiran lang po ako, sabi ko sa kanya. Binaril siya ni De La Cruz sa dibdib. Pilit kong agawin sa kanya dahil nasasaktan na po ako. Tusok niya po ako. Yun, pinutukan na po niya ako. Pilit ko nang agawin sa kanya yung baril niya, hindi ko maano. Tumagos sa kilikili ni Marlon ang bala. Tumama rin ito sa nooy papasok sa eskwelahan na si Carl Anthony Contapay, 12 anyos doon. Sa kanang binti ang kanyang tama. Napansin ko lang na sira yung pantalong ko. Tapos mabigat yung pa ako, hindi ko maiakbang. Tiningnan ko yun, dumudugo. Nakatayo po ako rito at nag-aantay po ako tumawid kasi red pa po yung yung ilaw. Tapos nag-away po sila, dito po yung banda. Dito po sila nagkagirian. Tapos dito rin po na nakalabit yung baril ng lalaki. Tumakas ang suspect. Dinala sa East Avenue Medical Center ang mga biktimang sina Carl at Marlon. Nung matapos po yung pamamaril na pangyayari, ay agaran pong tumawag dito yung mga concerned citizen at kami naman po ay agad ding tumakbo ron sa pamamagitan ng aming mga mobile car at kanya-kanyang pagtungo doon sa lugar na pinangyarihan. Yun po ay ilang minuto lamang ang nakakaraan at kami po ay nakapunta kaagad at sa katotohanan po kami pa ang nagdala ng tao sa ospital. Sa investigasyon ng polis, intensyon daw ni De La Cruz na patayin ang biktima. Yung direksyon ng bala ay diretso sa kilikili, no? Sa kilikili ng biktima na tumagos sa kanyang likod. At maswerte na lamang na hindi siya napuruhan. At yun ang kanyang dahilan para mabuhay muli. Hindi nagsampa ng kaso si Marlon laban sa bumaril sa kanya. Ang tagal din po ng proseso, saka isa po. Gipit na rin po ako na po, na rin po, may utang ko sa kuya ko. Sabi sa kanya, pa-Diyos mo lang po yan. Gusto ko sanang, may para po sa kanya. Na hindi na po siya maisyon po ng baril. Nakipag-areglo ang pamilya ni Carl, kaya hindi na rin sila nagsampa ng kaso. Nagbayad si De La Cruz ng danyos sa pamilya ng bata. Hindi na sinabi ni Carl kung magkano. Wala rin po wala rin po kasi kaming sakaling magsampa kami ng kaso, wala naman po kaming sapat na para may pakulong nila ng sapat na kunyari pera. Ganun para sa pambayad sa mga abogado. Malay.
Kaya inareglo na lang.